Dominar 400 UG2. Sa dinami-dami na pagpipilian mo to, itong Dominar 400 ang nangibabaw para sa akin. Kaya nyo ko ibahagi sa inyo ang 2 buwan na ownership at experience ko sa paggamit ng motor na to. Kung sakali man na isa rin ito sa mga pinagpipilian yung motor. Totoo na wala talagang pinagbago ang UG1 sa UG2 maliban sa accessories ito. Sa presyong 208,900, halos wala ka nang hahanapin pa para mapanindigan na is itong sports touring bike na may kaakibat na dagdag ginhawa sa pagmamaneho. Pero may isang problema sa mga accessories ito. Medyo may kataasan ang seat height ng Dominar na may sukat na 800mm. Sa height kong 5'5" at 30 inches na inseam. Ganito ang itsura kapag nakasakay sa motor. Upright ang riding position ko sa Dominar at pwede rin pumosisyon na medyo agresibo dahil sa lapat at haba ng upuan. Nakadesenyo naman ang tangke nito upang epektibong kapitan ng mga hita para sa cornering at aggressive riding. Masasabi kong minimal ang ngalay sa likod. Kahit 3 hanggang 4 na oras na dire-diretsong pagmamaneho na lingguhan kong binabiyahe pa Metro Manila. Sa unang 2 linggong gamit ko ito sa biyahe. Ramdam ang vibration sa handlebars na natural sa isang single cylinder kung kaya nakabubuti na mag-invest sa descending riding gloves. Hindi rin naman nagtagal ay nasanay din ako sa vibration nito. Ang slipper clutch and assist naman ay nakakatulong na malaki hindi lang sa safety pati na rin sa comfort dahil napakalambot pigain ng clutch lever. Walang ngalay sa kamay lalo na pag napasabak sa traffic. Dagdag pa riyan ang posisyon at anggulo ng foot pegs na nakakadagdag sa komportableng pagmamaneho. Sa kabilang banda ay komportable naman ang angkas dahil hindi tinipid ang lapad at haba ng pillion seat. Parehong upright ang riding position. Ayon sa aking misis, hindi matagtag ang angkas sa pagsakay sa Dominar. Sa katunayan pa nga ay maganda daw ang laro ng suspension sa likod na isa rin sa nagustuhan ko sa motor na ito. It's also worth mentioning na merong malalaking upside-down fork ang Dominar 400 UG na merong 135mm suspension travel. May monoshock with nitrox naman ang suspension sa likod na sa kabuuan nagbibigay ng magandang suspension play sa buong motor. Hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na subukan pa ito sa di-sementadong kalsada. Lalo pa nga akong bumilib dito dahil kahit halos 2 oras na rough road ay hindi ako nakaramdam ng pananakit ng katawan. Sa obserbasyon ko ay mabilis pero malambot ang rebound ng suspension kung kaya't hindi ko ininda ang sama ng kalsada. Mas malaking makina, mas malakas ang konsumo sa gasolina. Kaliwat kanan na ngayon ang pagtaas ng presyo ng gasolina sa merkado. Kung kaya naman isa ang fuel efficiency sa mga kinukonsidera ko pagdating sa pagpili ng motor. May pagka-agresibo ang riding style at throttle habit ko kaya naman nakakakuha lang ako ng 25 to 27 kilometers per liter. Sa magkahalong highway at city driving, di naman pwedeng idiskwento na puno at mabigat lagi ang laman ng top box at panniers na ikinabit ko dito, na isa rin sa dahilan sa pagbaba ng fuel efficiency.
Isa sa mga feature ng Dominar ang low fuel alert. Ang kagandahan dito, hindi ka nito tatantanan hanggat hindi ka nagpapa-refuel. Pag bumaba sa 2 guhit ang level ng gasolina, ibig sabihin ay may 5 litro na lang ang laman ng tangke, mahigit pa sa sapat upang makarating sa kasunod na gasolinahan. Samantalang ang isang full tank naman nito sa 13 liters sa kapasidad ay may kakayahang umabot ng mahigit kumulang na 300 kilometro. Horsepower at 8,800 RPM at 35 Nm of torque at 6,500 RPM ang kayang ibigay ng Dominar. Hindi rin naman nakakabigla ang power nito kahit nanggaling pa ako sa small displacement motorcycle. Kung kaya naman para sa akin ay maituturing kong ito newbie rider friendly sa kategoryang ito. 40 to 100 kilometers per hour ang karaniwang bilis ng mga sasakyan sa highway. Kahit pa nasa 100 na ang takbo ko, may gigil pa rin ang makina. Kung kaya walang hirap ang pag-overtake dito. Sa pagbagtas ko sa SLEX, nahanap ko ang sweet spot na cruising speed sa 6th gear at 5,500 RPM o katumbas ng 90 to 100 kilometers per hour kung saan pinakamahina ang vibration sa handlebar at relax ang makina. May mga oportunidad pa rin na ma-improve ang Dominar kung magkakaroon ng TFT display kung saan nandun na lahat ang kailangan mong impormasyon sa motor, taliwas sa dual display na meron nito ngayon. Traction control na rin para makasabay sa mga lumalabas na bagong 400 to 450cc. Maganda na rin kung mapababa ng Bajaj at Kawasaki. Ang bigat nito dahil hindi biro ang 193 kilos. Kung pwede rin sana magkaroon ng refinement sa shifting ng first gear to second gear dahil ngayon malakas at malutong ang lagutok nito. Pero sa kabuuan, satisfied ako sa Dominar sa value proposition, comfort, power and speed, fuel efficiency, parts availability, reliability, added standard accessories, pillion rider friendly at suspension.